Okay, so dadako tayo sa message ngayong hapon. Dito sa unang Korinto, chapter 1, verse 10, ang nakasulat dito, ang sabi dito sa verse 10, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na magkaisa kayo at huwag magkabahabagi, maging sa pagkaunawa at maging sa pagpapasya. Bago tayo magpasimula, tayo may manalangin sa Diyos. Amang Diyos sa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Idinudulog ko sa iyo, Panginoon, ang aking pagtayo. Bigyan mo ako ng karunungan, talas ng kaisipan. I-bless mo yung salita mo sa hapong ito. I-bless mo yung internet, ang YouTube, ang Facebook. Pagpalain mo lahat ng tagapanood, tagapakinig natin sa hapong ito. Magpagaling ka, maghimala, magpalaya. Pagpalain mo ang iyong salita na magkaroon ito ng kapangyarihan sa aming buhay. Salamat po ini kong malaking pagkilos ng banal na Espiritu sa hapong ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So yung pinaka-title nito ay Magkaisa tayo maging sa pag-unawa at pagpapasya. Mahalaga ang pagkakaisa. Mahalaga na maintindihan natin na itinuturo ng Biblia yung magkaisa tayo sa pag-unawa at maging sa pagpapasya. Sabi dito, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na magkaisa kayo at huwag magkabahabagi. Maging sa pag-unawa at pagpapasya. Kaya dapat natin makita yung salitang magkaisa. Ito ang nais ng Diyos sa mga mananampalataya na magkaroon ng pagkakaisa. Huwag magkabahabahagi. Maging sa pag-unawa at maging sa pagpapasya. Amin po ba? Mahalaga yung salitang pagkakaisa. Ito ang nais ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Yung magkaroon ng pagkakaisa. Ito yung sinisikap natin na may turo sa bawat tao ang pagkakaisa. Amin mo ba? Dito sa Episode chapter 4, verse 3, verse 4, verse 5. Episode chapter 4, verse 3, verse 4, verse 5. Sabi dito, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa Diyos. Sa pamagitan ng kapayapaang mabubuklod sa inyo. Sa verse 4 may isang katawan at isang Espiritu. Kahit tayo marami, isang katawan tayo. Dahil si Kristo ang ating ulo at tayo ang katawan ni Kristo. Kahit marami, isang katawan ang bilang sa atin. Isang Espiritu. Kung paano may isang pag-asa, si Kristo ang pag-asa natin na para doon sa kayo'y tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang panampalataya, at isang bautismo. So huwag natin kalimutan na yung mapanatili natin yung pagkakaisang mula sa Espiritu. Amen. Mula sa Diyos. Ang Espiritu ay Diyos. Sa pamagitan ng kapayapaang mabubuklod sa inyo. Amen. May isang katawan at isang Espiritu. Bagamat tayo marami, isang katawan lang tayo ang bilang doon. At isang Espiritu. Hindi maraming Espiritu, isang Espiritu. Amen. Isang Panginoon at isang panampalataya at isang bautismo. Kaya mahalaga na makita natin na yung pagkakaisa na yan ay mahalaga na tanggapin natin, itinuturo sa atin ng ating Diyos. Amen po ba? Sa Filipos chapter 2, verse 2, ito din yung nakasulat. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, sabi ni Pablo.
magkaroon kayo ng isang kaisipan, mabuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa. Ang sabi dito, magkaisa sa isipan, mabuklod sa isang pag-ibig lang, isang kaisipan lang, at magkaisa kayo sa puso at diwa. Amen. Amen po ba? Laging nandoon yung pagkakaisa, magkaisa sa isipan, maging isa daw isipan natin, katulad ng kaisipan ng Diyos. Bagamat sa tao, mayroong kanya-kanyang kaisipan, ngunit sa Diyos ay isa lang kaisipan at isa lang pag-ibig na galing sa Diyos. Isang prinsipyo. Prinsipyo ng Diyos. Sa tao, maraming prinsipyo. Amin po ba? Maraming paniniwala sa tao, ngunit isa lang ang paniniwala pagdating sa Diyos. Amen. Ano ba yung mahalaga? Yung paniniwala ng Diyos o paniniwala ng tao? Ang paniniwala ng Diyos. Ano bang mahalaga? Ang prinsipyo ng Diyos o ang prinsipyo ng tao? Amen. Prinsipyo siyempre ng Diyos ang mahalaga. Kasi pagdating sa tao, ang sinasabi ng tao, may kanya-kanya tayong pagpapasya. May kanya-kanya tayong kaisipan. Pero sa Panginoon, isang kaisipan lang, isang pagpapasya, isang prinsipyo lang. Amin po ba? Sundin natin yung prinsipyo ng Diyos. Huwag natin sundin ang prinsipyo ng tao. Sundin natin ang isang kaisipan na galing sa Diyos. Huwag natin sundin yung kaisipan ng tao. Kasi maraming kaisipan pagdating sa tao eh. Amen. Makita natin na ang mga tao ayaw makipag-isa. Kaya sabi ng Biblia, yung pagkagalit-galit at pagkabahabahagi at yung pagsisiraan ay hindi yan sa Diyos. Yung pagkagalit-galit, pagkabahabahagi, kampi-kampi, pagsisiraan, ay hindi po yan sa Diyos. Mababasa mo yan sa Galatia chapter 5, verse 19, verse 20. Na yan ay gawa ng laman. Yan ay hindi sa Diyos. At walang lugar yan sa kaharian ng Diyos. Yung pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, pagkagalit-galit. Amen po ba? Kaya, ang sabi ng Biblia, magkaisa tayo. Maging sa ating pag-unawa, maging sa ating pagpapasya, isa dapat tayo. Mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, maging sa kaisipan, maging sa pag-ibig, maging sa puso't diwa, isa tayo. Amin po ba? Kasi isa lang ang ating Diyos. Dito sa 70 ng Juan, 70 ng John, verse 21, verse 22. Ano yung panalangin dito ni Jesus ng ating Panginoon Jesucristo? Yung panalangin niya sa kanya mga alagad. Ang panalangin niya sa kanya mga alagad ay panalangin din sa atin ng ating Panginoon para sa lahat ng tao. Sabi dito, Ama, mag-iisa nawa silang lahat. Mag-iisa nawa silang lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa, nawa silang lahat. Tinutukoy dito na mag-iisa silang nawa lahat. Ito yung kanyang mga alagad. Ito yung prayer niya. At maging sa ating ganon din. Amen. Upang ang salibutan ay maniwala na ikaw nga ang nagsugo sa akin. Kasi tayo ay tinitingnan ng salibutan kung mayroon ba tayong pagkakaisa. Kung sumusunod ba tayo sa utos ng Panginoon, sa salita ng Diyos, tinitingnan tayo ng salibutan kung mayroon ba tayong pagkakaisa. Amen. Kasi ang salibutan, ito yung mga hindi mananampalata. Ito yung walang pakilala sa Diyos. Ito yung mga taong walang Diyos na kinikilala. Nakatingin sila sa atin. Amin po ba? Tinitingnan nila kung mayroon ba tayong pagkakaisa. Kaya mahalaga na makita natin, ito yung prayer ni Lord. Na kung paano ako ay nasa iyo, ikaw ay nasa akin.
kung paano ang Ama at ang Anak ay isa, ang panalangin ng Panginoon ay maging isa rin tayong lahat. Tayong mga mananampalataya. Sabi diyan, ibinigay ko sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin. Yung kaluwalhatian na yun na binigay kay Kristo, ibinibigay din sa mga alagad. Ibinibigay din ng Panginoon sa atin. Yung kaluwalhatian na yun na ibinigay sa kanya ng Ama. Upang sila ay maging ganap na isa. Upang tayo maging ganap na isa. Tulad ko, tulad mo, at ako'y isa, sabi ng Panginoon. Yung halimbawa ng pagkakaisa, ang Panginoon at yung Ama, na sila ay isa. Ang panalangin ng Lord sa atin na tayo din na may maging ganap, na maging isa. Walang pagkukulang. Sabing ganap, walang pagkukulang, maging isa tayo. Tulad ng Ama at ang Anak ay isa. Tayo maging isa rin. Ito yung kanyang prayer bago siya umakyat sa langit. Amin po ba? Na dapat natin makita at dapat natin sundan. Amen. Pag binabasa natin ang Biblia, mahalaga na maintindihan natin ang salitang magkaisa. Ito ay tinuturo ng Biblia sa atin na huwag tayong magkaroon ng pagkabahagi. Maging sa pagkaunawa, maging sa pagpapasya. Dapat iisa tayo. Amen. Ito ay tinuturo sa atin para huwag magkaroon ng pagkabahagi. Huwag magkaroon ng pag-iinggit. Huwag magkaroon ng pagkabahagi, pagkakampi-kampi. Huwag magkaroon ng siraan. Amen po ba? So, tingnan po natin sa panahon natin ngayon. Magulo ang ating bansa. Dahil sa pagkabahagi at pagkakampi-kampi. Magulo. Kaya tayo, huwag na tayong makipag-isa doon sa pagkabahagi at pagkakampi-kampi sa ating bansa. Kasi wala silang Diyos na kinikilala. Amen. Kasi kung kinikilala mo si Kristo, dapat nandoon yung pagkakaisa. Ganun talaga. Yung labanan ngayon, may nananalo, may natatalo. Amen. May masaya, may nasasaktan. Amen po ba? Sigurado yon may maging masaya at mayroong nasasaktan. Amen. Mayroon talagang mananalo, mayroong matatalo. Amen. Pero huwag tayong maging emosyonal. Huwag tayong sumabay sa kanila. Amen. Huwag tayong maging emosyonal. Huwag tayong sumabay sa kanila. Nasa gitna lang tayo. Tayo po ang magpe-pray. Tayo po ang manalangin para sa kanila. Amen. Tayo lang ay pumili ng tamang pagpili. Kasi nga, kapag ayong popular, mananalo ka. Kapag marami kang babae, mananalo ka pa rin kasi popular ka. Amen po ba? Pero tandaan po natin, ang pagpili po dapat mayroong compassion. Compassion sa bansa, mga tao sa bansa, compassion sa bayan, mga tao sa bayan. Dapat mayroong compassion. Kaya naikwento ko sa mga kapatid, mabuti pa na wala kang makain isang araw. Mabuti pa na wala kang pera isang araw kaysa may sakit ka. Ang hirap ng mayroong sakit. Amen. Kaya piliin natin yung mga tao mayroong compassion sa ating bansa, sa mga tao sa loob ng bansa, sa mga bayan, sa mga tao sa bayan. Piliin natin yung mayroong compassion. Amen. Mayroong pagmamahal, mayroong malasakit. Amen. Amen po ba? Kaya huwag nating kagalitan yung mga namumuno natin. Huwag natin silang, sabi nga sa Exodus 22 verse 28, huwag mong lapastanganin ang Diyos. Huwag mong murahin ang namumuno sa iyong bayan. Kasi parang kapag minura mo yun, parang nilapastangan mo ang Diyos. Pag minura mo yun, parang minura mo ang Diyos. Amin ba? Huwag tayong makisabay sa sanlibutan. Huwag natin silang gayahin. Ang bahagi lang natin ay gumit na mag-pray. Manalangin para sa kanila. Yun yung pinaka-importanting papel na ating ginagampanan. Amen po ba? Magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating isipan at puso. Magkaroon tayo ng tunay na pag-ibig sa ating puso. Amen. Magkaroon tayo ng tunay na pag-ibig sa ating puso. Magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa ating isip at puso. Amen po ba? Huwag tayong magkaroon ng galit, huwag tayong magkaroon ng
tampo, huwag tayong magkaroon ng hinanakit, huwag tayong magkaroon ng pagkabahagi, kampi-kampi, pagkagalit-galit. Kasi hindi po yan sa Diyos. Yan po ay Galatia chapter 5, verse 19, verse 20. Yung mga bahaging yan ay walang lugar sa kaharian ng Diyos. Ay dapat marunong tayong magtimpi sa ating mga sarili. Amin po ba? Marunong tayong mag-control, huwag tayong masyadong emosyonal. Kasi ngayon, kilala tayo. Bukas, hindi ka nakilala niyan. Amin po ba? Ngayon, ginagamit ka. Kilala ka ngayon. Bukas, hindi ka nakilala. Amen. Kaya, mas mahalaga na pag-ukulan natin ng pansin yung authority. Yung namumuno sa atin. Sabi dito sa Hebrew 13:17, chapter 13, verse 17. Chapter 13, verse 17. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Kaya mahalaga yung pagpapasakop sa namamahala. Spiritual ito, pangsimbahan ito na pamunuan. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo. So yung pagpapasakop na yon ay yun yung namumuno sa iyo. Yun ay nangangalaga sa kaluluwa mo. Yun yung nagtuturo sa iyo ng salita ng Diyos. Nagtuturo sa iyo na mahalin mo ang Diyos. Nagtuturo sa iyo ng panampalataya. Nagtuturo sa iyo ng buhay na walang hanggan. Nagtuturo sa iyo kung paano ka maging tapat sa Diyos. Nagtuturo sa iyo kung paano mahalin ang Diyos. Amin po ba? Yun yung bigyan natin ng pagpapahalaga. I-honor natin. Maging loyal tayo sa ating pinuno. Amin po ba? Amen. Kasi yun nagsasakripisyo sa iyo. Kung sila'y susundin ninyo, magalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi kayo susunod, sila'y mamigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Ay mahalaga yung pagsunod. Mahalaga yung pagpapasakop. Kanino ka magpasakop? Kanino ka susunod? Sa pinuno na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amin po ba? Kanino ka magpasakop? Kanino ka susunod? Sa pinuno na ibinigay ng Diyos sa iyo. Para mangalaga sa iyong kaluluwa. Amen. Ay mahalaga yung salitang pagpapasakop. Mahalaga yung salitang pagsunod sa nangangalaga sa iyo. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Mahalaga na nakita natin. Kasi tayo ngayon, sa panahon natin ngayon, tingnan natin maigi, i-evaluate natin maigi kung sino yung nagmamalasakit talaga sa kaluluwa mo. Amin po ba? Kaya tinuturo sa atin ng Diyos na magpasakop sa namamahala at sumunod sa namamahala. Amen. Kaya makita natin na kahalagahan ng pagpasakop at pagsunod sa namamahala. Binigyan ka ng Diyos ng namumuno sa iyo. Kaya sabi nung magpasakop ka at sumunod sa namumuno sa iyo. Kasi sila ay may panagutan sa iyo. At magsusulit sila sa Diyos sa inyong kaluluwa. Sila ay susundin ninyo, magalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila ay mamimigati at hindi ito makakabuti sa mga tao. Amen po ba? Amen. Ang mahalaga na nandun yung paggalang natin. Nandun yung ating pagsunod. Amen. Amen po ba? Kaya sa panahon ngayon, makita natin na minsan ang mga tao baliwala sa kanila yung namumuno sa kanila. Baliwala sa kanila yung pagpapasakop. Baliwala sa kanila yung salitang pagsunod sa namamahala sa kanila. Amen. Sino bang mahalaga? Yung prinsipyo ng Diyos, prinsipyo ng tao. O sinasabi ng tao, may sarili akong pagpapasya. May sarili akong pag-unawa. May sarili akong desisyon sa sarili ko. So sa tao ganun, may sariling pagpapasya, may sariling desisyon sa kanyang sarili. Pero tandaan po natin, mas mahalaga ang pagpapasya ng Diyos. Mas mahalaga yung prinsipyo ng Diyos na dapat makita at dapat sundin. Amen po ba? Amen.
Amen po ba? Kaya makita natin yung kahalagahan ng para sa Diyos. Yan ay tinuturo sa atin. Sabi nga sa Romans 13, magpasakop kayo sa mga namahala sa inyo kasi sila din na may inilagay ng Diyos para mamahala sa atin, sa bansa natin, sa ating bayan. Kasi nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa Diyos. Kung sila man ay nagkasala, tandaan po natin, hindi tayo mananagot. Sila mananagot sa Diyos. Amin po ba? Dahil sila nagkasala, sila mananagot sa Diyos. Basta't ang mahalaga, huwag mong sundin ang masamang halimbawa nila. Huwag mong sundin yung masamang ginagawa nila. Basta't ang mahalaga, sumunod ka sa Diyos. Andun yung iyong pagpapasakop. Amin po ba? Sabi nga ng Panginoon sa mga Pariseo at tagapagtutusan, sabi niya sa kanyang mga lagad, sundin niyo ang sinasabi na, ngunit huwag niyong tularan ang kanilang mga ginagawa. Bakit? Ano bang tinuturo ng mga Pariseo at tagapagtutusan? Salita ng Diyos. Kaya lang huwag niyong tularan yung kanilang mga ginagawa. Kasi hindi nila sinasabuhay ang kanilang ginagawa. Amin ba? Hindi nila sinasabuhay ang kanilang itinuturo. Amin ba? Amen. Kaya tayo, tinuturoan din ang Panginoon na sumunod sa mga namumuno. Pero huwag mo tularan yung kanilang mga ginagawa. Kung masama ginagawa niya, huwag mo tularan. Kasi sabi nga sa Roma chapter 12, verse 19, verse 20, wala sa atin ang paghiganti. Wala sa atin yung paghatol. Ang paghiganti ay sa Diyos. At ang paghatol ay sa Diyos. Amin ba? Huwag niyo kalimutan yan. Na yung minsan ang tao ay inilagay niya sa kanyang sarili ang paghiganti at paghatol. Pero wala yan, hindi yan binigay sa atin yung paghiganti at paghatol. Sabi nga sa 20, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw ang iyong kaaway, painumin mo. Yan po yung itinuturo sa atin ng Biblia. Amin po, yan ito tinuturo sa atin ng Diyos. Kapag nagugutom ang kaaway mo, pakainin mo. Kaaway mo yun ha, mahirap pakainin ang kaaway. Pero itinuturo ng Diyos na pag nagugutom ang kaaway mo, pakainin mo. Pag nauuhaw ang kaaway mo, painumin mo. Yan po itinuturo sa atin para maging ganap tayo tulad ng ating Ama sa Langit. Amin ba? Kasi siya man din ay nagpapakain at nagpapainom kahit sa mga mabuti at masama. Amin ba? Di ba napansin nyo? Kahit mabuti ka, kumakain ka, umiinom ka. Kahit masama ka, kumakain ka, umiinom ka. Kasi nga mabuti nga ang Diyos. Pinapadama niya ang kanyang pag-ibig, maging sa mabuti, maging sa masama. Pinapadama niya ang kanyang pagkalinga, maging sa mabuti, maging sa masama. Kaya sabi ng Biblia, katulad tayo ng ating Ama sa Langit na maging ganap. Amen. Baka sakali yung masama na yun, pag pinakitaan mo ng kabutihan, ay mapahiya. Amen po ba? At makilala niya ang Diyos. Kaya sabi nga, pag nagugutom yung kaaway mo, pakainin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Ganun yung bilin sa atin. Ganun yung utos sa atin. Huwag tayo magkaroon ng galit. Huwag tayo magkaroon ng hinanakit. Bagkus, paghari sa ating puso ang malaking pag-ibig ng Diyos. Amin po ba? Maghari sa atin yung kapayapaan sa ating isip at puso. Amen. Amen ba? Dapat ang pag-ibig ng Panginoon ay nandyan sa puso natin. Yung kaisipan ng Panginoon ay nandyan sa kaisipan natin. Amen. Yan po yung itinuturo sa atin ng ating Diyos. Kasi siya po ay pag-ibig. Amen. Pag-ibig po ang Diyos, kaya dapat mayroon tayong tunay na pag-ibig. Maging sa masamang tao, maging sa hindi karapat dapat ibigin, maging sa mga kaibig-ibig, nandun dapat ipadama natin yung ating pag-ibig. Kasi nga, ang sabi ng Biblia, kapag ang nagmamahal sa'yo, ang mahalin mo lang, wala ka nang gantimpala. Amin ba? Kasi gagantihan ka rin yan ng pagmamahal. Kapag pinakain mo siya, yung mabuting tao, pakainin ka rin niya. Amen. Gantihan na kayong dalawa. Pero yung may ganti na galing sa Diyos, yung pinakakain mo yung kaaway mo, pinainom mo yung kaaway mo, yun talaga yung tunay na mayroong gantimpala. Yung mga bagay na hindi karapat dapat ay naging karapat dapat para sa iyo. Amen po ba? Amen. Yun yung tinuturo sa atin ng ating Diyos. Yun po talaga yung kaisipan ng Diyos. Yun talaga yung puso ng Diyos para sa atin ng mga tao. Kaya mahalaga yung maituro natin yung pagkakaisa.
maging sa pagkaunawa, maging sa pagpapasya, magkaisa, mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, mapanatili natin yung pagkaisa na mayroong pag-ibig sa puso at diwa, sa isipan, mapanatili natin. May turo natin yun sa mga tao. Kasi yun yung prayer ng Lord. John 17, verse 21, verse 22. Ang sabi na, kung paano ako, Ama, at ikaw ay isa, ang panalangin ko sa mga alagad natin ay maging isa din sila, tulad natin ay isa. Amen pa ba? Amen. Kaya mahalaga na maging sa ating pagpili, dapat mayroon tayong pagkakaisa. Para nakikita ng mga tao na itong simbahan ito ay mayroon palang pagkakaisa. Nagkakaisa pala sila sa lahat ng bagay. Isa pala yung kanilang pagkaunawa, isa pala yung kanilang pagpapasya, isa pala yung kanilang isipan, isa pala yung kanilang puso at diwa. Amin pa ba? Kasi tinitingnan tayo ng sanlibutan. Yan yung practice natin. Ilang taon na natin ginagawa yan. Tuwing 3 taon, di ba, may pagpili tayo. Amen. Ang ginagawa natin, nasa gitna lang tayo. Matagal natin pinagpiprayan. Kayo, pinagpipray nyo ba yung pagpili natin ng pinuno? Kailan nyo inumpisa mag-pray? Kami, halos taon-taon, nandun yung prayer natin hanggang sa dumating yung pagpili. Amen. Kaya tinuturo sa atin na huwag tayong maging emosyonal. Maging mapayapa tayo sa ating isip at puso. Laging paghariin sa ating puso yung pagmamahal. Talagang ganun yung laban. Mayroong nananalo at may natatalo. Mayroong masaya at nasasaktan. Amin pa ba? Kaya dapat nating makita yan. Talagang masanay na tayo sa sanlibutan ito. Sabi dito sa unang Juan, chapter 5, verse 7, verse 8. Unang Juan, 1 John, chapter 5, verse 7, verse 8. Tatlo ang nagpatotoo sa langit. Mayroon daw tatlong nagpatotoo sa langit. Ano yon? Yung Ama, yung Salita, at yung Holy Ghost. Yung Banal na Espiritu. At yung tatlong yon ay hindi nakababahagi, kundi nakakaisa yung tatlong yon. Amin ba ba? Yan yung model natin, yan yung halimbawa natin ng pagkakaisa. Yung Ama, yung Salita, si Kristo yung Salita, at yung Banal na Espiritu ay isa sa kanilang gawain. Amin mo, yan yung halimbawa natin ng pagkakaisa. Na huwag tayo magkaroon ng pagkagalit-galit, huwag tayo magkaroon ng pagkabahagi, magkaroon ng pagkakampi-kampi. Yan ang sabi ng Biblia. Yan ang pakiusap ni Pablo. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, magkaisa tayo sa pagkaunawa, magkaisa tayo sa pagpapasya. Maging sa Espiritu, dahil isa lang naman ang Espiritu, kapag madagdagan pa ng Espiritu yun, diablo na yun. Amin po ba? Kasi isa lang ang Espiritu. Mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Mabuklod tayo sa isang pag-ibig. Magkaisa sa isang katawan. Magkaisa sa isang espiritu. Amen? Magkaisa sa isipan. Magkaisa sa pag-ibig. Magkaisa sa puso't diwa. Amen. Laging itinuturo yung pagkakaisa. Lalo yung matibay dito yung prayer ni Jesus Christ para sa ating mga alagad. Maging isa nawa silang lahat. Kung paano ikaw ay nasa akin, ako ay nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila lahat sa atin. Upang ang salibutan ay maniwala nga ikaw nga nagsugo sa akin. Ibigay ko sa kanila ang kalwalatiang ibigay mo sa akin. Upang sila ay maging ganap na isa, tulad mo, at ako'y isa. Amin po ba? Amen. Yan yung prayer ni Lord na dapat natin ituro sa mga tao.
na huwag magkaroon ng pagkabahagi, huwag magkaroon ng kampi-kampi, huwag magkaroon ng galit-galit. Amen. Kaya yun yung vision natin na pinalalawak natin. Amen. Yun yung salita ng Diyos na pinapaabot natin sa lahat ng tao, sa lahat ng ating pamilya, sa mga anak natin. Amen pa ba? Amen. Na mayroong pagkakaisa ang simbahang ito. Amen. Walang pagkagalit-galit, walang pagkabahagi, walang pagkakampi-kampi. Kasi gawa yan ng laman. Yan ay walang lugar sa kaharian ng Diyos. Galatia chapter 5, 19-21. Amen po ba? Kaya iwasan natin yung ganong mga gawa ng laman. Magkaroon tayo ng pagsunod sa salita ng Diyos para mapanatili sa ating puso ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pagkakaisa na panalangin na Lord para sa atin. At huwag natin kalimutan yung magpasakop sa namumuno sa atin. Huwag natin kalimutan ang pagsunod sa mamahala sa atin. Kasi mapalad tayo, binigyan tayo ng Lord ng pinuno. Ang Diyos ang nagbigay ng pinuno, hindi tao, para magpasakop tayo at sumunod. Amen ba? Amen. Yung pinuno na yon, yung sinabi magpasakop sa mamahala sa iyo, yun yung magtuturo sa iyo ng panampalataya. Yan ang magtuturo sa iyo ng kaligtasan mo. Yan ang magtuturo sa iyo ng buhay na walang hanggan mo. Yan ang magtuturo sa iyo ng pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Yan ang magtuturo sa iyo ng katapatan sa Diyos. Sundin mo ang utos ng Diyos. Amen. Amen mo ba? Kaya dapat nandun yung ating pagpasakop, pagsunod sa ating pinuno, sa simbahan. Amen po ba? Alam niyo ba sa Jeremias, chapter 3, verse 1 hanggang verse 32, nung mawasak ang templo, ang pader ng templo, si Nehemias ay sinugo ng Diyos upang itayo yung templo na nawasak dahil sa kasalanan ng mga tao. Ginawa ng Diyos, pinag-isa niya yung mga tao. Nagkaisa sila, magkasama sila, magkatuwang sila para itayo muli ang templo. Ang Diyos ang gumawa nun kasi maka-Diyos ang nagtuturo ng magkaisa, magkasama, magkatuwang. Amen po ba? Importante na dapat makita natin yan. Kung hindi sila magkaisa, hindi sila magkasama, hindi sila magkatuwang, ay hindi magagawa ang templo. Na-encourage ni Nehemias yung bawat sambahayan, bawat tao, nagkaroon sila ng bawat bahagi para maitayo yung malaking templo na yun. Hindi madaling maghikayat na tao. Pero kailangan kasama natin ang Diyos. Yung pundasyon ni Nehemias, yung prayer. Yung pakipag-usap sa Diyos. Natulungan siya ng Diyos na ipaunawa sa bawat tao yung mahalaga, yung magkaisa, magkasama, magkatuwang. Amen pa ba? Kailangan natin ang Diyos sa ating prayer. Kasi ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay. Siya ang nagkukumbiksyon sa ating mga puso. Amen. Kaya, dapat natin maintindihan na biblical talaga yung magkaisa, magkasama, magkatuwang. Kapag hindi ka nakipag-isa, hindi ka kasama, hindi ka katuwang, ikaw ay taliwas sa samahan na yun. Amen ba? Ikaw ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Amen. Tandaan po natin yan. Kapag ikaw ay hindi sumusunod sa sinasabi ng Biblia na magkaisa, magkasama, magkatuwang, ikaw ay hindi kasama sa pamilya ng Diyos. Kasi itinuturo ng Biblia yung magkaisa, magkasama, magkatuwang. Yun yung ginawa ng Diyos. Hindi man kayang gawin ni Nehemias yun kung hindi niya katuwang ang Diyos sa bagay na yun. Kaya nabuo yung templo dahil nagkaroon sila ng magkasama, magkaisa, magkatuwang. Amen ba ba? Dahil sa tulong ng Diyos. Siya ang gumawa doon sa bawat isip, bawat puso
ng mga tao. Bawat sambahayan, in-encourage ni Nehemias na itayo natin muli ang templo ng Panginoon. Kaya nandoon yung kanilang pagkakaisa sa tulong ng Diyos na buhay. Amin po ba? Kaya mas maganda talaga na ang simbahan ay nagkakaisa. Kasi tayo, tinitingnan din tayo ng salimutan. Hindi man natin sila nakita, pero nagmamasid sila sa atin. Tinitingnan nila tayo, kung ito bang simbahan ito, mayroong pagkakaisa. Amen. Kung ito ba'y sumusunod sa Diyos, tinitingnan nila tayo. Nakikiramdam sila sa atin. Amen. Kapag nakita nila na mayroon tayong pagkakaisa, mayroon tayong lakas. Kasi magkakaisa tayo, kaya malakas tayo. Amen ba? Kapag walang pagkakaisa, kanya-kanya, bahagi, kampi-kampi, hindi yan sa Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya ini-encourage tayo na magkaroon ng pagkakaisa para makita ng sanlibutan na tayo ay sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya makita natin na yung panahon ni Saul, tao ang pumili kay Saul, tao hindi Diyos. Kaya nagkaluko-luko ang buhay ng Israel. Dahil sa napili ng tao ay sakim, mapag-imbot. Ano ba pinag-imbutan niya? Yung ikapo, yung mga ubasan, mga taniman ng mga tao. Kinukuha ito ni Saul at binibigay sa kanyang mga pinuno sa kanyang palasyo. Nagpapalakas sa tao, ngunit siya ay nakakasala sa Diyos. Amin pa ba? Mabasa yan sa 1 Samuel chapter 8 hanggang sa verse 15 hanggang sa chapter 31. Nabigo ang buhay ni Saul. Alam ba kung ilang taon nagharin Saul kahit makasalanan siya? 40 years. 40 years. Binibigyan sa ng Diyos sa pagkataong magsisi. Kung bakit umabot ng 40 years? Ganun ang pagpapasinsya ng Diyos. Baka sakaling magising siya. Ngunit hindi talaga siya nagising. Natalo talaga siya ng kanyang kasakiman, pag-iimbot, at iba pang mga kasalanang pumasok sa kanyang buhay. Kasi yung kanyang paging makasarili, yun yung umiiral sa kanyang buhay. Kaya pag ang tao ang pumili ng namumuno, kahit marami kang babae, kahit ikaw ay popular ka dahil sa ikaw ay magaling mag-arte, pwede kang manalo. Pero ang tanong, may kumpasyon ka ba sa bansa mo? May kumpasyon ka ba sa bayan mo? Amen. May malasakit ka ba sa bansa mo, sa mga tao? May malasakit ka ba sa bayan mo, sa mga tao? Yun yung titingnan natin. Amen. Amen po ba? Mahalaga yung may malasakit ka. Kaya nga ako, lagi ko kayong tinuturoan ng Word of God. Yung mga leader natin, halos 4 na beses kaming magkita dito. Martes, Huwebes, Bernes, Linggo. Kaya sila lagi ay walang pagsasama-sama na walang Word of God na binabahagi. Kasi ang Word of God ay nakapagigising ito sa atin, isipan at puso. Nakapagdala ito ng revival sa atin. Kapag lagi tayong nakapakinig ng salita ng Diyos, lagi tayong lumalakas. Laging nagigising ang ating isipan, laging nagigising ang ating puso, naging buhay lagi ang salita ng Diyos sa atin. Amen. Ganon yung tunay na pagmamalasakit. Pagpapahalaga sa mga tao. Pahalagahan mo yung mga taong pinamamahalaan mo. Lagi mo silang palalahanan. Lagi mo silang palakasin. Lagi mong pagtibayin yung kanilang pananampalataya. Lagi mo ituro sa yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Lagi mo ituro sa yung katapatan sa Diyos. Amin ba? Kahit ulit-ulit yan, mga importanteng salita ng Diyos, huwag mong pagsawaan yung paulit-ulit yan kasi yan yung bahagi ng ating buhay. Huwag mong pagsawaan yung paulit-ulit. Kasi yun yung magdadala sa atin sa Diyos pagdating ng huling araw. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Yan yung magdadala sa atin sa harapan Diyos. Kasi yung isang linggo na pagsasama-sama, kulang.
Kulang yun. Kasi sa dami ng ginagawa natin, madali natin makalimutan ang salita ng Diyos. Lalo't hindi ka man nagbabasa ng Biblia. Hindi ka nagpipray, kaya maraming madaling madaya. Kasi hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nagpipray. Umaasa lang sa pakinig paglinggo. Amen. Kaya dapat prayer. Powerful ang prayer. Yung pagbabasa ng Bible. At laging pakikinig ng mensahe. Laging bubuksan yung YouTube natin, Facebook natin, para lagi kang makapakinig ng Word of God. Amen po ba? Lagi mong buksan para may pagkain ka lagi. Kahit sa bahay ka, buksan mo lagi yung YouTube natin, yung Facebook natin, para lagi kang mayroong salita. Kasi kahit napakinggan mo na yon, kapag binalikan mo yon, mayroon ka pa rin matutunan. Maniwala kayo. Mayroon pa rin revelasyon ang Panginoon sa iyo. Mayroon ka pa rin matutunan. Mayroon ka pa rin maramdaman na kalakasan. Dahil salita ng Diyos yun eh. Ang salita ng Diyos, nagdadala ito ng kalakasan sa atin. Nagdadala ito ng revival sa ating isip puso. Yung salita ng Diyos. Nagbubukas ito ng ating mga kaisipan. Nagbubukas ito ng ating mga puso. Amen. Amen po ba? Kulang po yung isang linggo na pagkinig. Kaya, buksan niyo yung ating YouTube, Facebook natin para mapakinggan niyo, para maging sariwa uli yung salita ng Diyos na ating napapakinggan. Maintindihan natin na itinuturo pala ng Panginoon yung pagkakaisa. Hindi pagkagalit-galit, hindi pagkabahagi, hindi pagkakampi-kampi, kundi pagkakaisa. At dito natin minumulat yung tao. Dito natin tinuturuan ang mga tao. Dito natin tinuturuan yung ating pamilya. Dito natin tinuturuan yung lahat ng ating sambahayan. Amen. Amen po ba? Ay napakahalaga ng salitang pagkakaisa. Mas may puwersa pag nagkakaisa. Mas malakas pag nagkakaisa. Mas power pag nagkakaisa. Amen po ba? Amen. Kapag hindi ka nakapag-isa, kanino ka makapag-isa? Amen. Pag nagkaroon ka ng paghiwalay sa iyong sarili, ihiwalay mo ang sarili mo sa Diyos, ikaw ay mapapahamak. Dapat lagi kang makipag-isa sa Diyos. Lagi kang makipag-isa, pagtanggap ng salita ng Diyos para ikaw ay maging kasama sa pagkakaisa. Amen po ba? Amen. Kahit kaunti lang tayo, hindi man tayo gaano karami, pero mahalaga na doon naman talaga nag-umpisa yun sa kaunti. Ang milyon, bilyon, doon naman talaga nag-umpisa yun sa kaunti. Ilan ang alagad ni Jesus Christ noon? 12 lang. 12 na alagad. Hanggang sa yun ang katuwang niya na mangaral ng salita ng Diyos. Hanggang sa dumami ng dumami ang mananampalataya. Doon na nag-umpisa yun. Ang pinakapag-umpisa nga nun, si Lord ang nag-iisa eh. Lakad siya ng lakad upang hanapin yung mga alagad. Amen. Doon talaga nag-umpisa yun. Sa isa lang. Hanggang sa magkaroon ng 12, hanggang sa dumami-dami, naging libo-libo, naging milyon-milyon na. Amen. Hanggang sa naging bilyon-bilyon na ang mananampalataya sa mundo. Amen. Kasi nga, sumusunod tayo sa inuutos ng Panginoon sa atin. Yung Great Commission, Matthew 28:19-20, na humayo tayo, gawing alagad lahat ng tao sa lahat ng bansa. Kapag sinunod natin yon, talagang dadami talaga ang maging mananampalataya sa mundo ito. Kaya yun naman ang pinagsikapan natin magawa. Kahit mga babae lang sila, ay sumusunod sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, kahit isa lang ang maligtas, laksa-laksa ang anghel na nagkatuwaan sa langit. Kaysa 99 na ayaw magsisi. Amen po ba? Kaya payag tayong gumastos. Ang salapi kasi gumagastos tayo eh. Basta't may maligtas lang. Amen po ba? May matuto lang sa Lord. May tumatag lang. May tumibay lang naman ang palata. Okay lang. Pero mas hiningin sa Diyos na mas marami sana yung tumatag, tumibay. Amen po ba? Kaya dapat maging bukas tayo doon. Dapat nandoon yung ating pagsusuporta.
Kasi pag hindi ka nakipag-isa, anong papel mo? Walang kwenta ang buhay kapag hindi ka nakipag-isa. Walang saysay ang buhay kapag hindi ka nakipag-isa. Kung hindi ka kaisa ng iyong pastor, kung hindi ka kaisa ng mga kapatid, kanino ka makipag-isa? Amen. Amen ba ba? Walang saysay ang buhay kapag hindi ka nakipag-isa. Walang kwenta ang buhay. Kaya dapat sa lahat ng bahagi ng simbahan, mayroon kang bahagi. Marami tayong mga gawain. Marami tayong pinagtutulong-tulungan na dapat nandun yung inyong pakipag-isa. Sabi nga ng Pangalawang Korinto 9, verse 6, di ba? Yung nagtatanim ng kaunti, mag-aani ng kakaunti. Saan ka doon sa dalawa? Nagtatanim ng kaunti, mag-aani ng kaunti. Nagtatanim ng marami, mag-aani ng marami. Saan ka sa dalawa? Tanungin ko kayo, saan ka sa dalawa? Kakaunti o marami? So tayo, alam natin yung prinsipyo ng Diyos yun. At sabi pa doon sa 7, magbigay ang bawat sa ayon sa pasya ng puso. Magbigay ang bawat sa. Kaya nga kami, maging sa pagtitipon natin ng lot in building, kami mag-asawa, yung mga anak namin 7, yung mga apo namin 2, sinasama na po namin. Kasi mahalaga na bawat isa magbigay. Dapat prinsipyo na po natin yun. Kung ano yung prinsipyo ng Diyos, maging prinsipyo natin. Amin po ba? Dapat buksan yung ating mata, buksan ang ating isip sa bagay niya. Kung ano yung prinsipyo ng Diyos, dapat prinsipyo natin. Amin po ba? Amen. Kasi mayroong mga tao na kahit anong gawin mo turo, sarado ang isip, sarado ang puso. Kasi maring hindi sila nakikinig. Maring hindi nila inuunawa yung salita ng Diyos. Kaya hindi sila natututo. Amin mo ba? Mapansin natin, magturo ka ng Latin building, parang baliwala sa iba. Kasi nga, napakaliit na bagay. Kinsinas, isipin mo, sa kinsinas mo, maglaan ka ng 10-10. Linggo-linggo. Magkano yun? Pero may mga tao na hindi natututo. Matagal turuan. Maring nakikinig ka lang, binabaliwala nila yung kanilang napapakinggan. Hindi sila nakipag-isa eh. Amin mo ba? Dapat nandun yung ating pakipag-isa kasi mahalaga yung pakipag-isa. Amen. Ngayon pa rin natin, mabuksan yung isip, mabuksan yung puso natin. Sa lahat ng ginagawa natin, dapat nandun yung iyong pakipag-isa. Amin po ba? Nandun dapat yung iyong pakipag-isa. Huwag tayong maging mapurol. Dapat matalas tayo. Amen. Bawat revelasyon, pakinggan natin maigi. Sundin natin. Kasi ikaw naman magbe-benefits noon eh. Ikaw naman magbenepisyo noon eh. May balik yun. May wala pa kayo, may balik yun? Pag marami itinanim mo, marami anihin mo. Pag nagbigay ka, dapat bawat isa, turuan natin yung ating pamilya. I-encourage natin ang ating pamilya. Amin po ba? Kasi bigyan natin sila ng bahagi. Huwag natin baliwalain. Natutunan nila na tayo nagkakaisa. Tayo nagkakasama-sama. Amen. Ay yung ating ginagawa. Nandun yung pakipag-isa natin sa lahat ng aspeto natin ng ating paglingkod sa Diyos. Maging sa evangelism natin, nandun dapat yung ating pakipag-isa. Amen. Lahat naman tayo gusto umani ng marami, di ba? Pag marami, tinanim mo, biblical yun, prinsipyo ng Diyos yun. Sabi ng Biblia, subukan niyo ako. Ang Diyos galit pag sinubok.
Kasi parang tinutokso mo siya. Pero ang Diyos mismo ang nagsabi, subukan niyo ako sa bagay na ito. Amin po ba? Mababasa mo yan sa Biblia, yung salitang subukan. Ang Diyos galit pag sinusubok siya. Pero siya na rin nag-open. Subukan niyo ako sa bagay nito. Amen po ba? Amen. Kaya dapat, kung ano yung prinsipyo ng Diyos, prinsipyo din natin. Kung ano yung kaisipan ng Diyos, kaisipan din natin. Kung ano yung paniniwala ng Diyos, paniniwala din natin. Kasi ang tao, maraming paniniwala eh. Maraming kaisipan ng tao eh. Maraming desisyon ng tao. Kaya dapat makita natin na kung mag-isip man tayo, dapat kaisipan ng Diyos. Kung sumunod man tayo, dapat sa Diyos tayo susunod. Amen. Kung paano in-encourage ni Nehemias yung mga tao, yung bawat sambahan sa panahon niya, dapat ganun din pagkikayat sa atin. Dapat nandun yung prayer natin, yung ating pundasyon ay prayer. Kasi hinihingi natin sa Diyos na tulungan niya tayo sa lahat ng ating ginagawa. Na pagtagumpayin niya tayo sa lahat ng ating ginagawa. Amin po ba? Kailangan natin si Lord sa buhay natin. Di ba si Jesus Christ? Nung sabihin ni Jesus Christ na tumindi ang pagtuturo ng Panginoon, nag-istikto ang pagtuturo ng Panginoon. Sa John chapter 6, verse 45, verse 46, verse 44, 45, iniwan siya ng maraming alagad. Tinanong niya yung 12, kayo man din na ba'y aalis? Sabi ni Peter, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ng buhay. Amin po ba? Kaya yung pagtuturo natin, nagtuturo tayo ng tama. Sinat-challenge kayo para makipag-isa sa Panginoon. Makipag-isa sa inyong pastor. Amin po ba? Amen. Para tayo bless ng Lord. Para tayo pagpalain ng Panginoon. Practice natin sarili natin. Na magkaroon tayo ng pakipag-isa sa mga gawain ng Diyos. Karoon tayo ng bahagi sa gawain ng Diyos. Amen. Mahalaga yung iisa tayo sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Huwag magkaroon ng pagkagalit-galit, huwag magkaroon ng pagkabahagi, huwag magkaroon ng kampi-kampi kasi yan ay hindi sa Diyos. Sa Diablo yan. Dapat nandoon yung ating paging isa sa lahat ng bagay. Amen. Dapat bukas ang ating isipan, dapat bukas ang ating puso sa lahat ng ating ginagawang paglilingkod sa Diyos. Amen ba ba? Amen. Purihin ang Panginoon sa hapong ito. Yung tatlo na yun nagpatotoo, Ama, Anak, Holy Spirit, sila nagkakaisa. Na dapat natin maging modelo, dapat natin maging halimbawa pagdating sa pagkakaisa. Amen. Nagbigay ang Diyos ng halimbawa ng pagkakaisa. Walang pagkabahagi. Silang tatlo hindi nagkaroon ng pagkabahagi. Hindi sila nagkaroon ng kanya-kanyang gawain. Kundi yung kanilang ginagawa isa. Amen. Sila yung halimbawa natin. Yung Ama, Anak, at Holy Spirit. Amen. Matibay na ebidensya. Matibay na pagkakaisa. Amen. Walang kanya-kanya. Kundi, isa silang tatlo. Amen po ba? Saan yun mababasa? 1 John chapter 5, 7, 8. Marami tayong mababasa sa Biblia na ganun. Patungkol sa pagkakaisa. Kaya yung ilan ng talata at chapter na binasa ko sa inyo na dapat nating tular at sundan. Amen. Maging sa ating pagpili, dapat nandun yung ating pagkakaisa. Huwag magkaroon ng pagkabahagi. Huwag magkaroon ng kampi-kampi. Nandun dapat yung pagpapasakop. Nandun dapat yung pagsunod. Amen. Sa authority.
Huwag magkaroon ng kanya-kanya. Amen. Kasi may sakripisyo tayo dyan. May prayer tayong ginawa dyan. Amen. Mahalaga, alam natin kung sino yung ating pipiliin. Amen. Amen po ba? Nandun yung ating pagkakaisa. Tayo po ay lalapit sa Panginoon sa hapong ito. Naway buksan ng Diyos ang inyong isipan, buksan ng puso pagdating sa pagkakaisa. Alam niyo ba lagi ang panalangin ko sa inyo? Magkaroon ng revival sa healing. Magkaroon ng revival sa miracle. Magkaroon ng revival sa deliverance. Magkaroon ng revival sa ating panampalataya. Magkaroon kayo ng pag-ibig sa inyong puso. Magkaroon kayo ng kagalakan sa inyong puso. Magkaroon kayo ng kapayapaan, isip at puso. Amen po ba? Yan yung prayer ko lagi sa inyo. Na tumatag ang inyong panampalataya sa Diyos. Para makuha natin ang buhay sa langit. Tayo po'y aawit sa Panginoon. Awitan natin ang ating Diyos na buhay. Pag-pray nyo kami, baka makalimot na naman kayo. Ang bahagi nyo, gampanan nyo. Naka-mindset dapat sa atin. Dapat nakasusi na yan. Dapat practice natin yung prayer. Kaya lagi ko kayong tinuturuan sa ganyang bagay. Lahat ng bahagi ng ating paglingkod, ipag-pray lagi natin sa Panginoon. Na kumilos ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Napakahirap ng may sakit. Buti pa wala kang makain isang araw. Buti pa wala kang pera isang araw kaysa may sakit ka. Sino ba'y gustong may sakit? Taas ang kamay. Wala. Mahirap ang may sakit. Ako payag ako walang makain isang araw. Walang pera isang araw. Huwag lang may sakit. Napakahirap ng may sakit. Sana lumawak yung ating kaisipan sa bagay na yan. Kailangan natin yung mayroong compassion, mayroong malasakit sa ating bansa, sa ating bayan. Hindi lang popular, hindi lang sikat sipoy, kundi talagang may compassion at malasakit. Mayroong ginagawa. Amen po ba? Para yan sa ating kinabukasan, para yan sa ating mga anak. Ang pastor na walang compassion, walang malasakit, ay parang walang kabuluhan. Ang pinuno na walang pangitain, nakakatakot. Ang pinuno na walang pangitain, nakakatakot. Pero huwag kang matakot kapag ang pinuno mo mayroong pangitain. Mayroong vision. Amen pa ba? Matakot ka kapag ang pinuno mo walang pangitain.
walang bisyon. Matuwa ka kapag ang pinuno mo mayroong pangitain, mayroong kumpasyon, mayroong malasakit. Matuwa ka kapag mayroon siyang pangitain, mayroon siyang malasakit sa mga tao. Awit tayo sa Panginoon. Awit na mula sa puso. Tulad ba ni David? Ang pag-awit sa puso, malinis na puso, nakapagtataboy ng bad spirit. Acts, 1 Samuel 16 verse 23. Tulad ni Paul at Silas. Acts 16, 25, 26. Kakaiba sila pag nag-worship. Napapagalaw nila yung anointing ng Diyos. Napapagalaw nila yung kapangyarihan ng Diyos. Gaano man katigas ang tanikala, ito'y matatanggal. Kapag ang puso natin tama sa ating worship. Kapag tama ang puso natin, may power yon. Gumagalaw ang anointing ng Lord. Gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag tama ang puso natin. O Diyos minamahal, O Diyos sinasamba, O Diyos minamahal, dinadakila ka. Papupurihin ka, Lahat tayo aawit sa Diyos. luluwalhatiin ka, buong paggalang at tapat, kami sumasamba. O Diyos minamahal, Kapag tama ang puso, malinis ang puso, ang Diyos ay sasagot. Diyos minamahal, dinadakila ka. Papupurihan ka, luluwalhatiin ka, buong paggalang at tapat, kami sumasamba. Sasambahin kita, luluwalhatiin, itatanghal kita't laging mamahalin. Ang tanging nais ko'y sa iyong piling, ibigin kita, luluwalhatiin ka. Ang alay ko'y wagas na pagsamba. Sasambahin kita, luluwalhatiin, itatanghal kita't laging mamahalin. Ang tanging nais ko'y sa iyong piling,
na pagsamba. Sasambahin kita at luluwalhatin. Itatanghal kita at laging mamahalin. Ang tanging nais ko'y sa iyong piling. Ibigin kita, luluwalhatiin ka. Ang alay ko'y wagas na pagsamba. Sasambahin kita, luluwalhatiin. Itatanghal kita. Ang sabi sa Revelation 12:11, ang dugo ng kordero ay power, makapangyarihan. Dahil ang dugo nito ang nagtagumpay sa diablo. Ang dugo na ito, yung magbibreak na lahat ng gapos ng masama at lahat ay magtatagumpay sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ang sabi sa Acts chapter 3 verse 16, kung paanong pinagaling ng mga apostol ang paralitikong inborn. Dahil nga sa pangalan ni Jesus, may kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, may kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, may kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, mayroong katagumpayan. Power ang pangalan ng Panginoon. At ito'y kinatatakutan ng diablo. Makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. Acts chapter 3 verse 16. Luluwalhatiin ka. Ito ay nagpapagaling. Ang alay Ito ay ko'y nagpapalaya. wagas na pagsamba. Ito ay gumagawa ng himala. Ang pangalan ng Panginoon. Sasambahin kita, luluwalhatiin. Pwede nitong i-break ang lahat ng gapos. Tatanghal kita. Gapos sa mata, gapos sa isip, gapos sa puso. Gapos sa kamay, gapos sa kapaa. Kung ating tatanggapin at paniwalaan, i-receive ang power ng blood ni Jesus Christ. I-receive yung pangalan ng Panginoon. Ibigin kita, luluwalhatiin ka. Ang alay ko'y wagas na pagsamba. Dalangin ko sa Panginoon, dalangin kong hiningi sa Kanya ang Kanyang Espiritu upang palakasin tayong lahat ng Kanyang kapangyarihan. Tatanghal kita at laging mamahalin. Ang Lagi kong dalangin sa Lord na magkaroon lagi ng revival ang ating panampalataya. ko'y sa iyong piling. Ibigin kita. Lagi kong dalangin sa Panginoon na maging malinis ang ating mata, Luluwalhatiin ka. malinis ang ating isip, malinis ang ating puso, malinis ang ating kamay. Ang alay ko'y wagas Para walang hadlang, para walang sagabal sa presensya ng Diyos. Sasambahin kita, luluwalhatiin. Itatanghal kita at laging mamahalin. Ang tanging nais ko'y sa iyong piling. Ibigin kita, luluwalhatiin. Lagi kayong palakasin ng kapangyarihan ng Diyos.
ang alay ko'y wagas na pagsamba. Laging magkaroon ng revival ang ating panampalataya. Sasambahin kita. Mapuksan ang ating mata, mapuksan ang ating isip, mapuksan ang ating puso sa mga salita ng Diyos. Mahal kita, laging mamahalin. Ang sabi sa Mateo 11:28, inaanyayahan ng Panginoon ang lahat na napapagal, lahat na nabibigatan, lahat na nahihirapan. Ibigin Ang sabi ng Lord, lumapit sa akin. luluwalhatin ka. Pwede ko ba kayong anyayahan dito sa unahan? Alay ko'y wagas Ipag-pray namin kayo. na pagsamba. Hallelujah. Ang alay Manalangin pa ako para sa inyo. ko'y wagas na pagsamba. Para sa inyong kaligtasan, kaligtasan ng inyong pamilya. Sa Silyuhan ng Diyos ang kaligtasan ninyo at ang inyong pamilya. Receive! 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 Itatanghal Silyuhan ng Diyos ang ang kasaganaan, yung prosperity sa inyong buhay. Receive! 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 Ang kalakasan ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya. Receive! 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 Yung pagtatagumpay. Receive! 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 Yung proteksyon ng Panginoon sa inyong buhay, sa inyong pamilya. Receive! 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 In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Magpe-pray pa ako. I-receive natin yung pag-ibig ng Panginoon ay dumaloy sa atin, mga puso. Ang pag-ibig ng Holy Ghost. Galatia chapter 5, 22-23. Tanggapin niyo ang pag-ibig ng Holy Ghost. Receive! 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 Receive ang pag-ibig ng Holy Ghost. Receive! 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 Yung kapayapaan sa isip at puso. Receive! 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 Yung kagalakan sa puso niyo. Receive! 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 In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Ama, sa pagtugon mo ng prayer ko. Abutin mo lahat na nanonood sa atin, YouTube, Facebook, Internet. Maabot ang buong mundo ng preaching na ito. Maabot natin yung may mga karamdaman. Pagpalain mo ang preaching na ito. Umabot to sa lahat ng sulok ng mundo. Receive! 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 In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Ama, sa pagtugon mo ng panalangin ko. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kay Kristo ang papuri. Kay Kristo ang pasalamat. Kay Kristo ang pagsamba. Kay Kristo ang pagluhalati. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang papuri, pagsamba at pagluhalati. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive in Jesus' name. Amen. Amen.